Kaya yung pangalan na Rodel Blasa na yan, hindi ko talaga makalimutan. Dahil siya yung talagang nag-guilt trip sa akin ng todo-todo. Siya yung talagang nag-trigger ng ano ko, ng pagkatao ko. Hindi naman ako palaaway, no? Hindi naman ako palasagot. Inano ko lang, parang sige, ano mo na. Next time ko lang, payaan na lang kita. Basta ako, decided na ako mag-exit. 2 beses ako, yung pangalawang beses hindi talaga ako naka-is. Sabi ko nga, no? Saka yun na yung time na, yun na yung may paksa sila na Antikristo. Yung talagang hindi ko nagustuhan. Na-recap ko na lang yung palabas na, yung video na yun. Na parang in-emphasize yun ni Sanikatan. Habang binabasa niya yung talata, tapos binabago yung talata, no? Ang lumabas, Antikristo. The mere fact na nag-join ako dyan, dahil sa pag-aakala kong may Diyos dyan, at sa pag-aakala kong nandyan yung kaligtasan. Tapos sasabihan mo, ako na Antikristo dahil lang yung mga napapansin ko, may irregularities, may mga something na dapat i-consider ko regarding sa financial. Hindi. Lumabas ako, hindi ako dahil Antikristo. Lumabas ako dahil dun sa sistemang nakita na may mali. Kaya lagi kong ulitin, hindi ako galit sa kahit sino dyan, kay KDR, hindi naman ako galit dyan. Galit ako dun sa sistemang ginagawa. Dun sa panggigiit niya sa mga kapatiran. Dun sa mga panloloko niya, ganyan, pangbabakot niya. Kasi hindi niya binibigyan ng pagkakataon yung mga miyembro niya na mag-isip, na magkaroon ng critical thinking. At dyan nga tayo naging biktima. Kumbaga, parang nagpakahon tayo sa kanila, nakakala natin, ayun na talaga yung kaligtasan. Paano tayo nakakasigurado na yan talaga yung kaligtasan? Kung sa sarili mo mismo, nag-feel mo na may something mali. E diba nga, pangako ng Diyos, yung pamatok niya magaan. Kung magaan yung pamatok ng Diyos, bakit pag nasa MCGA ka, ang bigat? Halimbawa lang sa pagdating sa pagkakatipon, ang tagal. Di ba bigat yan? Bino mo, uuwi ka, madaling araw na, o kaya wala nang masasakyan na bus, lalo na sa mga rural areas, sa mga probinsya. Ang hirap sa makay. Naranasan namin yan, yung ako, umuwi ako ng probinsya, sa Bohol, sa site ng asawa ko. Tumalo kami dun sa lokal, no? Kung wala talaga masakyan, isipin mo yung mga paghihirap na yun. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod tayo sa kanila na maging magaan yung buhay natin. Pero all of a sudden, yung napasok tayo sa MCGI, parang ang hirap parang i-consider mo yung trabaho mo, i-consider mo yung pamilya mo, i-consider mo yung mga kaibigan mo. Ang dami ko consider. Ito, may instances pa yun sa halal. Mga kapatid, dito sa Singapore, 70 to 80% ang pagkain dito halal. Kaya wala talaga akong choice. Dinulo ako that time. Lagi ko kinakain noodles. Masasabi ko na yung wala akong regrets na naanib ako ng MCGI. Hindi ko pinagsisisihan na naanib ako ng MCGI. Bakit? Kasi nung naanib ako ng MCGI, na-experience ko at nagkaroon ako ng awareness regarding sa kulto. Ano ba talaga yung kulto? Ano yung mga red spot para malaman mo na may kulto? Yung nasa born again ako, nakikinig na ako kay justinpeters.org. Actually, si justinpeter.org, nag-i-expose siya ng mga church na nagpapayaman, which is yung si Benny Hinn, sino pa ba? Marami. Sa isa mga sikat na churches sa ibang bansa na nagpapayaman. Pero, biro mo nakikinig na ako nung podcast ni Justin Peters, napunta pa rin ako ng MCGI. So, hindi guarantee siya talaga na, although may alam ka sa cult, or meron kang nabasa about cult, hindi ka na maaaring mabiktima ng kulto. Kasi iisipin mo, no? Marami akong kilala, marami akong nababasa. Ang miyembro ng MCGI, mga abogado, mga galing ng mga kilalang university, sila matatalino sila. Pero bakit sila nasa MCGI? At bakit sila naging panatiko ng MCGI? Yun yung something na iisipin mo, bakit laging may question. Napunta ako dito
Singapore, 2011, and that was the time talaga na, yun na, parang may empty void, something empty void na parang mabibili mo ngayon lahat ng gusto mo, di ba? Pero there's something empty void na hinahanap, which is yung spiritual gutom ka sa spiritual. Since from Philippines, alam naman natin yung sahod doon, tapos napunta ka ng Singapore, times 3 yung sahod mo. So, mabibili mo talaga lahat ng bagay na gusto mo na. So, nagkaroon ako ng tinatawag na late boomers kung tawagin, no? Tapos yung nabili ko na, nandyan na. And may empty void. At doon na ako nagkaroon ng interest. When it comes to religion, yun nga, no? So, doon na. Ganap ako ng mga samahan. Tapos dito sa bansang Singapore, marami kasi ditong religion, halo-halo. Muntik-muntikan pa ako yun, naalala ko, mapunta sa Muslim. Punta ako ng temple, tapos, alam mo yun, makikita ko yung paraan ng pagsamba nila doon na talagang I highly respected kasi talagang lumulod sila. Tapos moving forward, hindi ako napunta ng Muslim, napunta ako sa born again. So, born again, masaya naman ang naging karanasan ko doon. Mababait ang tao, talagang welcome sila pagdating sa mga newcomers. Tapos pagka-decided ka na sa kanila na mag-join, yun nga, tatanungin mo rin sarili mo, ano pang maitutulong mo sa samahan na to. So, I decided na mag-join dun sa banda nila. But, hindi naman ako ganun kahusay tumugtog. Pero sabi ko nga, for the glory of God, gamitin ko yung kakaunting talento ko para mapaglingkuran ng aking Panginoon Diyos. Kasi nga na, itong kaibigan ko naman na nasa Canada, since napalitaan niya na nasa born again na ako, nag-share ako sa kanya. And lingid sa kaalaman niya, habang nag-share pala ako sa kanya, kina-counter-check niya lahat ng mga sinashare ko sa kanya. Like, yung ikapo, yung ikapo niyo na ba yan? Sabi niya, yung bababa utos yan sa panahon natin ngayon. So nagtataka ako bakit mga ganyan yung tanong niya. And all of a sudden, to cut the long story short na lang, nalaman ko na yun nga, yung lahat ng mga tanong niya sa akin, yung mga debunking niya sa akin regarding sa mga natututunan ko sa born again, galing pala yun sa dating daan, no? Sabi ko, pre, di ba yung yung ganito, ganyan, yung may kaso na ganito, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, may napantanayan ba? Ewan ko, malay ko ba? So, moving forward, sabi ko, bakit nga pala yung mga ikapo, bla bla bla, ganito, ganyan, hindi yan naituturo sa simpleng born again group. So doon ngayon ako nagkaroon ng interest, mga kapatid, sa ang dating daan, no? Search na ako na yan, yung mga Bible exposition, mga lumang aral ng ating yumaong kapatid na Brother Eli. Lahat yun, isa ko, pati yung mga debate niya, habang nagtatrabaho ako, talagang pinapakinggan ko yan, hindi ko pinapalagpas. Tapos may mga instances pa na na maririnig mo yung crowd, di ba? Sagot! Ako rin, hindi ganun na rin. Para ako nasa crowd. Sagot! Gumagano na rin ako, no? So natatawa ako sa sarili ko pag naaalala ko yung mga bagay-lela. Kung paano ako nagsimula, tapos ngayon ito ako. Pero mamaya, babalikan natin yun, no? So that was the time na nag-decide na ako na pagpaalam na dun sa born again, sa church namin. So, hindi naman sila yung, alam mo yun, yung pipilitin ka nila, tatakutin ka nila. Kaya dito sa MCG, pag umalis ka, Antikristo ka na. Hindi, wala silang gano'n. Nalungkot sila actually. Nalungkot sila, then binigyan nila ako ng payo, binigyan nila ako ng, lalo na yung ninong at ninang ko, na ngayon, pastor na ngayon din sa church na iniwan ko. Sa born again church na iniwan namin, ng asawa ko. Nalungkot sila actually. Kahit yung pastor na napunta rin ng Canada. Actually, kung binisita pa nga niya ako sa bahay, so, binigyan niya ako ng mga tip, binigyan niya ako ng mga ano ba tawag dito, ng mga dapat kong alalahanin to consider bago ko mag-decide na tumalon sa ang dating daan o sa MCG. Tapos ganyan, may alam mo Jimmy, kulto yan, ganyan. So, ako naman, siyempre, dilulo time, nakikipag-argue ko. Hindi, sabi ko, ganito, ganyan. Alam mo, ibig sabihin ng kulto, ganyan. Natapos ko yung doktrina, yung mass doctrine, mass indoctrination, ng 14 days, na walang patid yun.
bautisman ako ng September 1, 2023. At ang nagbautisma sa akin, si Bro Robert Nabawa. Kilala niyo naman niya sa Singapore. Masaya ako niyo kasi yung asawa ko, supportado sa akin. No? So since nandito sila sa Singapore, nakapakupin sila ng 2 months, sabi ko sa asawa ko, sige, mag-ano ka na rin, magpabautismo ka na rin bago ka bumalik ng Pilipinas. Tapos siya naman, sige, okay naman siya. Then nabautismoan naman siya na September 23. So halos pares kami ng buwan, ng taon din na ng pagbabautismo. Siya naman, nabautisman siya kay Rodel Plaza. So yan nga, yung early enthusiasm challenges ko, may mga pagkakataon talaga na nakikipag-engage ako sa debate, lalo na yung, kasi ako, born again, asawa ko naman, Baptist, no? Yung pastor ng Baptist, sabi ko, tinanong ko siya, no, paano kayo tinawag na Baptist? Yung mga ganyan, na mga ganyan sa eksena. Paano? Hindi kayo Baptist. Ang Baptist, si Juan Bautista yung nagbabautismo, hindi kayo bautisador. Pastor po kayo, sabi ko. Hindi ko namamalayan sa pagiging dilulo ko that time at yung ako na-adapt ko yung attitude ni Bes pag nakikipag-debate. Hindi ko namamalayan na nakaka-offend na pala ako ng tao. Unfortunately, yung taong na sumama sa akin, ewan ko sumamahan nito, pero hindi na siya nagme-message. Even sin message, hindi niya na sinisin yung message ko. So, pinalalangin ko na lang na patawad sa nangyari. Pinalalangin ko sa Diyos na nabigla lang na kasi pagiging delusional natin. So, ito naman yung turning point ko naman, no? Ito na yung yung from being enthusiasm, then closet, diba? Closet muna yan. Magiging closet. Muna, then exit. Okay, so closet muna tayo. Turning point. By mid of 2024, nandiyan na yung mga nagpo-question ako, ganito, parang iba, parang wala ulit. Ay, sumisingit. Yeah, okay lang. Tuloy lang. Okay, tuloy lang, ha? Nagtapos ako na bakit ganito yung pagkakatipon, ano? Bakit parang ang tagal ng pagkakatipon, tapos yung part talaga ng kay Brother Jose Malyari na topic reaction, talagang ako siguro sasang-ayon naman kayo, no? Nababaduyan talaga ako. Yung recap niya. Nababaduyan na yung recap niya talaga, mga kapatid, na MCGI. Yung voice over niya. OA. Oo, yung reaction niya na hindi ka maka-get over na ano ba to, parang ako tapos naiiya pa ako niya kasi pag may bisita, diba, parang naiisip mo na ano kayong naiisip ng bisita? Ay, gano'n. Anyway, so yun nga, turning point, no? So despite ng mga bagay na yan, talagang ako kasi nagtatry pa ako na ito na, yung disheartening incident na siguro, alam niyo naman yung, hindi ko lang verbatim na sasabihin, pero merong paksa, or may sinabi si KDR na, yung bang abuloy nyo, na pagpatayo ba naman ng isang pose ng La Verdad. Hindi ko alam kung verbatim yung pagkakabanggit ko, pero yun yung diwa. I was there na nakaupo ko doon sa monoblocks. Tapos ako nakaganyan lang ako sa kanila, tapos pansin ko yung mga katabi ko, nagpapalakpakan pa. Sa feeling ko niya parang outcast na, ano ba to, parang, ako ba yung mali? Ayun na, that was the time na naging closet ako. Then dumating naman na yung so dumating 2024, nasa middle na ng 2024 yun, so June, July. Dumating naman na yung sinasabi ni KDR na area. Hindi niya naman talaga maidiretsyong area 52. Pero bago yan, mga kapatid, talaga nilabanan ko yung struggle ko na katulad ng mga ordinaryong kapatid na nakaramdam din na ako ba yung mali? O sila yung tama? O sila yung mali, ako yung tama? Ang ganun. Pero
Hindi talaga eh. Hindi talaga sabi ko. Hindi ako maaaring makipagkunwari sa nararamdaman ko. And that was the time na feeling ko. Ay talagang may kumakausap na sa akin na Holy Spirit na tingnan mo to. Tapos yun nga, no? May naririnig na ako na huwag ka daw magbabasa sa Reddit, huwag ka daw makikinig sa kila DK, no? Eh na, ay nga pala kay Bro DK and Bro Los. Yan, madalas ko rin kinakausap yung mga yan. Yan, mamaya pupuntahan natin yan. So dumating yung mga time na yan na nag-struggle ako doon pero nilalabanan ko para mag-stay lang ako sa loob ng NCGI. Nag-join pa ako ng nag-join din ako ng banda doon. Then I also joined yung tinatawag nilang pre-store. Puyatan yan talaga. Pero ako hindi ko kaya hanggang may iba kasi doon na natutulog. Then all the way yun, pag natulog na sila doon, nabukasan, magkakasikaso pa sila ng mga ano. Ako hindi, hanggang ano lang ako siguro, hanggang last stress na ako. Tapos uwi, kasi kinabukasan, may other activities naman ako na kailangan kong gampanin sa labas. Then yun nga, no? Nag-struggle ako, tinatry ko yung mga bagay-bagay na yan. Tapos naririnig ko yung area na sinasabi niya na AI daw sa umpisa. Meron na siyang binabanggit sa pulpito na invisible enemy. Hindi ko pa kilala si Badong yun, ha? Wala pa akong kilalang Badong yun. Even bro CJ, hindi ko pa kilala. Ikaw, hindi pa kita kilala niyan. Sila DK, wala akong kilala. As in, wala. Then I started na, talagang nagduda na ako. Hindi na ako yun na, no? So, naglakas loob na talaga ako yung mga kapatid na magbasa na sa Reddit. Then, yung pagbabasa ko ng Reddit, naingat ako. Ang tinitingnan ko lang doon yung part na mababalidate yung doubt ko. Pero when it comes to other topic, na kunyari may titirahin sa ganito, ganyan, hindi na. Ini-skip ko na yan. Sabi ko, basta mabalidate yung nararamdaman ko. Ito, pag nakita ko na itong topic na to, kasi dun sa nararamdaman ko, pinabasa ko yung article niya. Kasi malaman tama to. Doon na nabubuksan yung isip ko, yung pagiging closet ko, nabubuo na yung pagiging expert. Yun na, no? Doon ko ngayon nakilala yung Lost and the Dark Knight. Okay lang ba, Bro CJ, i-introduce yung Lost? Oo naman. Sige na. Ayan. Yung Lost and the Dark Knight, parte yan ng Broccoli TV. Yan. So alam naman natin yung Broccoli TV sa mix. Halo-halo yan. May usapang atheism, may usapang agnostic, ano-ano pa. Ang pinapakinggan ko dyan mga kapatid, sila Lost at si Lost in the Dark Knight. Kasi meron silang debunking dyan. Kaya I suggest, panoorin nyo rin. Doon sa mga bago na exit. Doon ko ngayon napansin yung sa Jeremias. Doon lang doon na talaga tumanin. Sabi ko mali nga, Hindi nga talaga katuparan yan sa MCGI. Katuparan yan sa Israel. Tapos lahat, pinakinggan ko na even Kawili Santiago, meron din siya doon. So, ito pa si Kawili. Ay nga pala kay Kawili ko nakikinig ka. Tinawagan ko rin si Kawili. Humingi ako ng tawad sa kanya. Umiyak pa ako niya. Kasi bakit? Yung impormasyon na tinawid sa akin from MCGI na nangampa siya ng walker ng asawa niya, yun ba yun? Tapos, yun din yung pinasa ko sa mga kaibigan ko na inaakay ko sa MCGI. So, doon ako humingi ng tawad. Una sa Panginoon. Tapos, para makompleto ko yung guilt feeling ko na nagawa ko na kasalanan sa si kapatid na si Kawili. Tinawagan ko talaga siya. Right after ng office hour namin, break time, tinawagan ko siya. Doon ako sa conference room. Wala naman tao doon. Umiyak ako yun habang humingi ako ng tawad sa kanya. Akala ko pa nga niya, sesermonan ako ni Kawili. Pero hindi, napakababaw. Napakagaan ng loob kausap ni Kawili. Nakangiti pa nga siya. Akala ko sesermonan ako. Sabi niya, kapatid, napatawad na kita. Okay lang yan, naintindihan kita. Ayun, magaan na yung loob ko. Hanggang ngayon, magkausap pa rin kami ni Kawili. At nakikinig din ako sa mga ilang topic niya. Then, moving forward, yun na. So, pagdating naman ngayon ng December 2024, yun na, manganak na yung misis ko So, kailangan ko bumalik na Pilipinas para umalalay sa asawa ko na. Ito na yung ito na talaga yung from closeted going to Exeter 100%. Nandun ako sa airport nyo, nag-text sa akin yung message. Nag-message sa akin yung asawa ko, sabi niya,
Daddy, mag-attendance muna ako sa MCGI. Sabi ko, huwag mo na unahin mo yung sarili mo. Unahin mo yung anak natin, saka yung kalagayan mo dahil papanganak mo alang kasi nga, hindi niya kasi alam na fully decided na ako mag-exit. And then, yung pag-uwi ko nga ng Pilipinas, kinausap ko siya, sabi ko, exit na tayo sa MCGI kasi nga marami akong napansin dyan. So, kinuwento ko na rin sa kanya yung mga pa-target, meron talaga yan, meron pa-target. Yun. Then, yun nga, moving forward pa, sabi sa akin ng asawa ko, may napapansin na pala siya na bakit ganyan sa MCGI, bakit ganyan yung aral ni Kuya. Parang yung aral niya, umuulit-ulit lang, iikot-ikot lang sa pag-ibig. So yun na, mga kapatid, hindi ko siya kinakausap regarding that, which is nararamdaman ko. Sabi ko, sa sarili ko nun, nararamdaman ko, ibig sabihin, parehas kami, valid yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya, tama rin yung sinabi ni Kuya Del, I think ko nakikinig ka, na yung nararamdaman nyo na pagdududa, valid yun. Huwag niyong itago yan, huwag niyong kimkimin yan, at mag-ipifeel niya na kayo yung masama. Well, gano'n talaga sa umpisa, feeling mo ikaw yung masama, feeling mo ikaw yung outcast sa nararamdaman mo dahil nga yung lahat halos pumapalakpak, yung lahat halos nagkakaisa sa isang diwa. Pero hindi mo rin masisigurado yan. Malamang yung iba dyan, nagpupunwari na lang. Kaya ako, ang masasabi ko, yun nga, no? Bago yun, year 2025, pasok ng 2025, February, bumalik na ako ng Pilipinas. Iwan ko na ulit yung asawa ko doon sa Pilipinas. Umuwi na, bumalik ako ng Singapore, iniwan ko na yung asawa ko doon sa Pilipinas. February yon ng 2025, February 16 and February 1st ODT ng nila na walang pasabi. So nandun ako sa labas, nag-aayos ako ng bisikleta ko. Tapos bigla silang darating, bang! Nagulat ako. Pagdating nila, ayun na, syempre, kausap. Natanong nila ako, ano nangyari sa'yo kapatid, ganyan. Tapos may mga may mga guilt tripping na, may mga gaslighting na tinatawag. Alam mo na, yung para pigilan kanila na huwag mo ituloy yung balak mo na umalis sa kanila at magpatuloy ka sa kanila. Pero hindi ako nagpapigil. Tapos, tinanong din nila yung pinost ko sa FB ng isang, di wala lang di papangalan yung pangalan ng officer. Tinanong niya ako, sabi niya, kausap niya yung mga officer pa. Sabi niya, yung pinost mo na ang nagtitiwala sa Diyos nagtitiwala, kulang yun eh. So sa isip-isip ko niya, paano naging kulang yun? Kung nagtitiwala ka sa Diyos ka magtitiwala, paano naging kulang? Ano yung gusto mong palabasin na naging kulang yun? Since yung officer naman niya, wala akong masamang tinapay. Actually, sa lahat ng nakasama ko sa lokal ng Singapore, hi dyan, kung may nakikinig, wala akong naging masamang tinapay dyan. Actually, sabi ko nga sa inyo, dagdag ko lang additional na. Hilig ko kasi magluto ng adobong mani na maanghang. Uy, wow. Kaya ako, actually, ginagawa ko yan sa kabila, sa Born Again. Ginagawa ko, magluluto ko every end of the month, minsan twice. Masakit lang kasi dahil yung bawang iiwan. So, sa namin yan. Ilang tao bibigyan ko niyan ng libre. So, yung ginagawa ko dun sa kabilang church, Born Again, pinasok ko sa MCGI. Kaya masaya ako niyo pag sinasabihan ako na ang sarap ng luto mo, ganyan. So nakilala ako doon na bilang nagluluto ko naman eh. Tapos nag-request sila na magluto ka na marami tapos bibilin namin. Sabi ko, hindi po kapatid, ano lang yan. Usang loob ko yan na binibigay, end of the month. Parang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Ayan. Tapos, kaya sabi ko, wala akong magiging masamang tinapay dyan sa lahat man ng nakasama ko sa CGI. So, moving forward, dinalaw ako, February 16, ang una, then February 23, pangalawa. Banggitin ko lang din yung pangalan ng KNP, siguro kilala nyo naman din, si Rodel Plaza.
Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Talagang nakatitig lang yung mata ko sa mata niya. Habang yung mata niya, REM, no? Real Eye Movement, kung saan nakatingin doon sa mga kasama niya. Ako sinusundan ko yung mata niya kung saan nakatitig. Sabi niya sa akin, no? Ang lahat ng mga lumalabas dyan, napapasama eh. Tapos may dinagdag pa siya na, pero nga ako kilala dyan, yung dating di manginginom, yung lumabas, nag-iinom. Diba? Isip-isip ko yun, sinasagot ko sa isip ko, paano ka nakasigurado dyan? Paano mo nasigurado na yung lumabas, napasama? Diba? Baka siguro yung mga nasa loob nakapasama dahil sa pag-iipit niya. Baka ganun. Baka yun yung sinasabi ko sa isip-isip. Kaya yung pangalan na Rodel Blaso na yan, hindi ko talaga makakalimutan. Dahil siya yung talagang nag-guilt trip sa akin ng todo-todo. Siya yung talagang nag-ano sa akin ng talagang nag-trigger ng ano ko, ng pagkatao ko. Pero since ako naman, hindi naman ako palaaway, no? Hindi naman ako palasagot. Inano ko lang, parang sige, ano mo na. Next time ko lang, payaan na lang kita. Basta ako, decided na ako mag-exit. Pero, yung time na yun mga kapatid na dalawang beses ako, yung pangalawang beses hindi talaga ako naka-is, sabi ko nga, no? Saka yun na yung time na yun na yung may paksa sila na Antikristo. Yung talagang hindi ko nagustuhan. Na-recap ko na lang yung palabas na yung video na yun na parang in-emphasize yun ni Katan habang binabasa niya yung talata tapos binabago yung talata no, ang lumabas Antikristo. Pero mga kapatid talagang nanlumo ko dun na nakaharap ako sa laptop hindi ako Antikristo. The mere fact na nag-join ako dyan dahil sa pag-aakala kong may Diyos dyan, at sa pag-aakala kong nandyan yung kaligtasan. Tapos sasabihan mo, ako na Antikristo dahil lang yung mga napapansin ko may irregularities, may mga something na dapat i-consider ko regarding sa financial. Hindi. Lumabas ako, hindi ako dahil Antikristo. Lumabas ako dahil dun sa sistemang nakita na may mali. Kaya lagi kong ulitin, hindi ako galit sa kahit sino dyan, kahit kay KDR, hindi naman ako galit dyan. Galit ako dun sa sistemang ginagawa niya. Dun sa panggigiit niya sa mga kapatiran. Dun sa mga panloloko niya, ganyan, pangbabakot niya. Kasi hindi niya binibigyan ng hindi niya binibigyan ng pagkakataon yung mga miyembro niya na mag-isip, na magkaroon ng critical thinking. At dyan nga tayo naging biktima. Kumbaga, parang nagpakahon tayo sa kanila, nakakala natin, yun na talaga yung kaligtasan. Paano tayo nakakasigurado na yan talaga yung kaligtasan? Kung sa sarili mo mismo, nag-feel mo na may something mali. E diba nga, pangako ng Diyos, yung pamatok niya magaan. Kung magaan yung pamatok ng Diyos, bakit pag nasa MCGA ka, ang bigat. Halimbawa lang sa pagdating sa pagkakatipon, ang tagal. Di ba bigat yan? Bilo mo, uuwi ka, madaling araw na, o kaya wala nang masasakyan na bus, lalo na sa mga rural areas, sa mga probinsya. Ang hirap sa Makati. Naranasan namin yan, yung ako, umuwi ako ng probinsya, sa Bohol, sa site ng asawa ko. Tumalo kami dun sa lokal, no? Kung wala talaga masakyan, syempre kailangan namin abalahin yung asawa ng kapatid niya. Makasunduin kami dun sa lokal, nakamotor. Siyempre, single na motor lang, walang sidecar. So, tabi-tabi kami dun. Sa probinsya, okay naman siya. Bawal-bawal. So, isipin mo yung mga paghihirap na yun. Kung titignan mo yung tinawag tayo ng Diyos para maglingkod tayo sa kanila na maging magaan yung buhay natin. Pero all of a sudden, yung napasok tayo sa MCGI, parang ang hirap parang i-consider mo yung trabaho mo, i-consider mo yung pamilya mo, i-consider mo yung mga kaibigan mo. Ang dami ko consider. Gaya na lang may instances pa yun sa halal. Mga kapatid, dito sa Singapore, 70 to 80% ang pagkain dito halal. Kaya wala talaga akong choice. Dinulo ako that time. Lagi ko kinakain noodles. Para na makaiwas sa
halal na yan dahil takot nga ako eh. May instances pa nga mga kapatid, no? Nakain, nilibre ako ng kaibigan ko ano ba to? Sa IKEA. No? Nag-window shopping na kami doon. Tapos, nilibre niya ako. Tapos, ako naman, since bago pa lang akong anip niya, tinanong ko yung counter na, is that halal? Sabi niya, no. So, ako naman, order ako, no? Kasi kinain ko, chinek ko ngayon sa website, yung IKEA pala, IKEA food, halal. So, parang nalumo na rin ako. Pero yun nga, no? Yun yung mga time na wala pa ako napapanood about debunking, Lost in the Dark, regarding about sa halal. And then, ngayon yung pinaka-latest kay Doc Taylor, kung nakakikinig si Doc Taylor, meron na rin siyang topic about sa halal. Na hindi naman pala yung, kain sa Diyos. Saka, isipin niyo mga kapatid, no? Kung yung pagkain man na kakainin natin ay halimbawa lang, hindi pinalangin. Sabi ko, hindi naman kasi hain kasi ang alam ko sa hain, sa Diyos na nila yun. Hindi mo na bawal man ang galawin yun. Sa halimbawa ko dyan mga kapatid, isa ko nakatira ako dito sa Singapore, yung may-ari namin, sila, Buddhist. Nagutom tuloy ako sa'yo eh. Something na Masarap nakikinig lang eh. Kain lang ako ha. Meron siyang something na ribulto dyan sa pagpasok mo ng sala. Tapos nag-aalay siya ng pagkain doon. Every once a week. Fruits, and mga ganon. So makikita mo, kumpol-kumpol na fruits yun, no? It's either oranges or apples. Tapos, makikita mo yun within a week. Wala na yan. Limas na. Hindi ko makikita yun sa fridge, sa refrigerator. So, ang thinking ko yun, kaya niya buubusin lahat yun. Within a week. Makikita ko lang naman yung from Monday, tapos mawawala ng Friday. Tapos pagtingin ko sa fridge, wala naman. Think about it. Sabi ko nga, hindi niya kinain yun, tinapon niya yun. Kasi ang thinking niya rin, sa Diyos-Diyosan niya yun. So kung alay yun, sa Diyos yun. Makikita mo yung halal food dito, nasa market. Binebente. Saka okay, given the fact na siguro nga, ipinalangin. Allahu Akbar ba yun, sinasabi din sa halal. Pinalangin, palagay na natin pinalangin yung pagkain natin. Tayo bilang may Diyos, kinikilala natin makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng buhay natin, na may-ari ng lahat ng meron dito sa mundo. Pag nanalangin ba tayo, hindi ba mababaliwala lahat ng mga panalangin ng mga nakapaligid sa atin na Diyos. Think about it. Yan din ang sinabi ni Brother Doc J. At yan din yung pagkakasabi sa doon sa Lost in the Dark. Tama ba? Yan. Lahat yun. Kasi ang kinikilala natin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kayang linisin lahat ng pagkain na kakainin natin. At naniniwala naman ako na lahat tayo pag kumakain, nananalangin tayo. Yan. So yung conclusion ko mga kapatid na ito, malapit na to, conclusion ko lang. Masasabi ko na yung wala akong regrets na naanib ako ng MCGI. Hindi ko pinagsisisihan na naanib ako ng MCGI. Bakit? Kasi nung naanib ako ng MCGI, na-experience ko at nagkaroon ako ng awareness regarding sa kulto. Ano ba talaga yung kulto? Ano yung mga red spot? Para malaman mo na may kulto. So actually ito, ma-share ko lang ulit sa inyo mga kapatid. Yung nasa born again ako, nakikinig na ako kay justinpeters.org. Actually sa justinpeter.org, nag-i-expose siya ng mga church na nagpapayaman, which is yung si Benny Hinn, sino pa ba? Marami. Isa mga sikat na churches sa ibang bansa na nagpapayaman. Pero biro mo nakikinig na ako nung podcast ni Justin Peters. Napunta pa rin ako ng MCGI. So hindi guarantee siya talaga na although may alam ka sa cult or meron kang nabasa about cult, hindi ka na maaaring mabiktima ng kulto. Kasi iisipin mo, marami akong kilala, marami akong nababasa. Ang miyembro ng MCGI, mga abogado, mga galing ng mga kilalang university,
Sila matatalino sila, pero bakit sila nasa NCGI? At bakit sila naging panatiko na NCGI? Yun yung something na iisipin mo, bakit laging may question. Kaya nga ako nung time na na-involved ako sa MCGI, at talagang napaiyak din ako ng MCGI. Buti na lang itong kaibigan ko na nandito rin sa Singapore. Willing siya na pag sinabi ko, tol, kita tayo kasi inalaw ako, no? Tapos nandun kami ngayon sa McDonald's, dito sa Yishun, sa North Point, no? Hindi ko makakalimutan yun na magulgol talaga ako, sabi ko sa kaibigan ko. Tol, hindi ako masamang tao. Tol, mga bata pa yung anak ko. Ayokong madamay sila kung sakali man na ikapapahama ko ang buhay ko dyan sa MCJ. Kaya I decided na huwag na ako magtuloy dyan. Diretso na lang ako sa Panginoon. Nalangin ako kasi wala ang dami kong ayoko makipagkunwari na pupunta ka ng lokal. Tapos makikipag-anohan ka doon. Tapos sa puso mo, sa kaluluwa mo, meron ka na palang something na hindi ka agree. Tapos panalangin, mag-aamen ka. So parang makikiayon ka sa kanila. Pero again, I'm nothing against with MCGI. Kung feeling nila, sabi mo nga rin ko Brad CJ, kung sa tingin nila makakabuti sa kanila ang MCGI, hindi sa kanila yun. Pero ako, hindi ako yung tipo ng tao na makikiayon lang sa agos ng samahan. Hindi. I always choose the parang nasa tingin ko alanganin, pero alam ko naman may Diyos. Kasi piliin ko siguro yung gano'n. At hindi ako matatakot na maglantad. Ito na nga, nakalantad na ako. Para sabihin ko kung ano yung na-experience ko. Kahit sabihin natin 1 taon lang ako, well, yung 1 taon na yun, sa totoo lang para sa akin, napakagandang experience yun, blessed para sa akin. Kasi sabi ko nga, hindi ako magiging ganito, hindi ako magiging aware sa mga religious group na gumagawa na pala ng katiwalaan kung hindi ako naanib ng MCGI. Siguro kung mananatili ako, baka may nakikinig din ng mga born again dyan na kilala ko, hindi ko masasabi na kung nandun lang ako sa born again na every Sunday, punta ako doon, tapos mag-spend lang kami ng 3 to 4 hours, biyahe pa uwi, biyahe papunta doon pa uwi. Na-kontento na ako doon, na napapakain yung kaluluwa ko. I don't think so na kung siguro hindi ako naanib sa MCJ, balamang ganun pa rin ako. So, mas sasabihin ko na napaka-blessed ko na naanib ako sa MCGI at nagkaroon ako ng pagkakataon na matunghayan kung ano yung kulto, ano yung mga dapat natin malaman about kulto. Para ito naman ay ma-share natin sa mga kapwa natin na dumaranas din ng kanilang journey sa paghihirap nila, yung natotrauma sila. No? Kasi ako dumaan din ako sa trauma, yung ultimo pagising mo sa umaga, imbis na manalangin ka, imbis na maalala mo pasalamat sa Diyos, ang may isip mo agad MCGI. Nangyari sa akin yung mga kapatid. Meron pa mga instances na nakaupo ko dito sa trabaho ko. Tulala ako sa keyboard, sa monitor, na pag may naririnig akong mga malulungkot na kanta about praising God, naluluwa ako kasi kinukumpara ko yung sarili ko na bakit ako pa yung nadali ng MCGI. Maingat ako sa chorus maingat ako sa ano. Pero yun nga, pagbabalik-balikan ko yung buhay ko, blessed pa rin talaga. Napakasaya pa rin na, blessing pa rin na nasama ka sa isang ganitong samahan at nakasurvive ka, naka-exit ka, masaya ka, na ngayon nakaka-move on ka at tinatry mo yung mga bagay na sa tingin mo makakatulong doon sa kapwa-exiter mo. Okay? Additional advice ko lang mga kapatid, ako bilang kapwa-exiter nyo, ako lahat, in-approach ko. Yung narinig ko si Brad Monlaw na nag-share siya, kinabukasan yata yung kinagabihan, tinawagan ko siya.
Ako kasi amanan rin ako eh. Nalungkot ako doon sa naging karanasan niya. Na pati yung anak nadamay. Ako, sabi ko nga, di baling ako maghirap. Lang yung mga anak ko, lalo na pag mga bata pa. Wala namang kinalaman niya sa akin. Eh, nadamay yung pamilya niya, nadamay yung mga anak niya. Tinawagan ko siya, sabi ko, bro, nakikihano ka, nakikiramay ako sa nangyari sa ano mo. Umiiyak din ako yun that time. Tinawagan ko rin yan si Brad DK. Although si Brad DK, hindi ko pa nakikita yung personal kasi lagi lang niya nasa likod ng camera. Umiiyak din ako yun. During, ano na rin yun, during, ano na, yung tapos na yung trabaho. Stay ako sa trabaho. Hinayaan ko muna yung mga kaopisina ko magsialisan. Tapos yun, umiiyak-iyak din ako nung kinausap ko siya. Lahat i-approach nyo, yung mga tao sa tingin nyo, makakapag-validate ng nararamdaman nyo. Tanungin nyo sila, hindi, open naman sila eh. Message nyo lang si Brad, CJ, even Brad Badong, pwede nyo pa rin yung kausapin. Tapos, iwasan nyo na magkumpara kayo na, kuyari, ito kasi, na-experience ko rin to, dito rin din sa Singapore. Nakakala ko yung mag-share na ako dito sa isang kapatid ko na kapwa-exitar ko na rin na Singapore. Akala ko, matutuwa siya. Akala ko magkakaanuhan kami, parang vibes, gano'n. Masabi niya sa akin, bakit ka naman umiyak? So, feeling ko niya, teka, hindi invalidate mo ba yung pag-iyak ko dahil 1 year lang ako, tapos ikaw, 10 years, 20 years? No. Hindi naman yun yung usapin na yung tagal or yung bilis. Hindi yun, mga kapatid. Ang usapin doon, ano yung naging karanasan mo sa MCGI? Sumampalataya ka ba? Umiyak ka ba? Lumaba ka ba ng ubusan? Yung mga bagay na yun yung dapat natin consider. Kaya huwag tayong magkumparahan na ako nga 20 years. Umalis ako dyan, wala akong naramdaman na guilt. Kasi pagka ganyan yung kausap mo, tapos ang kausap mo isang tipo lang na isang taon lang inabot, parang ma-invalidate yung feelings niya na umiyak siya. And that's the power of this cult. Na napakahusay na kulto na to. Like, kahit sabihin mong isang taon ka nga, isang taon lang ako. Diba? Umiyak ako. Hindi ko dinideny yun. Umiyak ako na natakot ako na baka mawala yung kaligtasan ko. Pero ngayon hindi ko na nararamdaman. Lahat ng mga experience na yun, pinagpapasalamat ko na lang lahat sa Diyos. At pinapasa Diyos ko yung mga karanasan. At nandito ako para mag-share ng aking karanasan. Hindi para pahiyain or magsabi ng kung ano man yung masasamang naranasan ko sa MCGI. No. Ang sinasabi ko lang yung base sa experience ko na ito yung MCGI na naranasan ko sa Singapore. Meron talagang pa-target. Meron talagang kinalaman pagdating sa financial. Talagang maaaring maubos nga yung pera. Sabi ko nga, siguro kung mas matagal-tagal kung nakilala ko pa si Brother Eli ng buhay. At dumating din ako sa time na yung labanan ng ubas. Malamang ako naubos ako. Kasi alam ko sa sarili ko. Bilang sa born again ako, nagbibigay ako ng more than 10%. Nagbibigay ako kada ano. May nakahanda ng sobre dun sa Bible ko. 2 sobre yun. This month, then the second month. So pag pinasa ko yung isang buwan na to, may another, sobre yun. Ganun ako ka-loyal dun sa tithes and offering. Kaya iniisip ko nga, kung siguro nasama ako dun sa panahon na ni Bes, naubusan, malamang naubos din ako. Kaya pinagpapasalamat ko na rin talaga sa Diyos na ito ko ngayon, pinakita sa akin ng Diyos yung sistema ng kulto. Nagkaroon ako ngayon ng awareness sa kulto. At ngayon, sinishare ko ngayon dun sa kaibigan ko na nasa Canada. Sabi ko, Tol, totoo yung naobserbahan mo. Pero ang tanong ko sa kanya yun, bakit mo panayaan na pumasok ako sa loob? Yun nga yung gusto kong gawin mo, na ikaw mismo ang makatuklas. Kasi siya, hindi siya umaanib dahil siya mismo, skeptical siya. Yung kaibigan ko na nasa Canada. So para ma-validate niya yung nararamdaman niya, ginamit niya ako para ma-validate din yung nararamdaman.
At pinagpasalamat ko rin yun. Ipapasalamat ko rin sa Diyos na ginamit siya ng Diyos para yung both feelings namin magtugma. At dun nga, sabi ko sa kanya, tol, huwag mo na ituloy na magpabautismo at umanib dyan. At isama yung asawa mo kasi nga, totoo lahat ng mga ano natin, mga napapansin natin regarding about yung kaperahan. Meron talaga. Tapos yung kay KTR na, marami talaga na bagong araw. Marami tayong dapat i-consider na gano'n. Yun lang mga kapatid ang aking na-share. Ma-share ngayong gabi na to. At sana sa mga kapwa exeter ko na closet pa rin, no? Try to consider pa rin na ano ba yung magiging stand nyo. And then, kayo ba, natili ba kayo sa loob? Magtitiis na lang ba kayo sa loob? Kasi meron akong kakilala, ang tawag niya sa sarili niya, closet exeter eh. Closet siya, dahil nagtitiis siya, nandun yung pamilya niya. Pero exit siya by spirit. Hindi na siya talaga nasisiya. Titiis na lang siya kasi nandun yung mahal niya sa buhay. At iniiwasan niya yung conflict ng pamilya, nagkakawatak-watak kapag lumabas siya. Which is, I highly respect na yun yung decision niya. Pero, once again, mga kapatid, ito tatandaan natin na yung kaligtasan kasi natin, hindi naman natin pwedeng isaalang-alang yan dun sa pamilya natin eh. Hindi natin pwedeng, kasi yung nanay, tatay ko, yung asawa ko, panati ko, tiisin muna ako dito sa iyo. Hindi. Kasi malay mo, bukas makalaw, pagtapos niya to, pag-ising mo sa umaga, nandito na ang Panginoon sa Kristo. Sabihin mo ba sa Panginoon sa Kristo yung asawa ko kasi, yung nanay, tatay ko, hindi. Ang kailangan sundin natin yung pagtawag sa atin ng Panginoon sa Kristo. Kasi siya yung magliligtas sa atin. Espiritu ang pinag-uusapan dito mga kapatid, hindi yung buhay lang sa lupa. Kung buhay sa lupa na to, yes, okay, sige, fine. Sunod tayo dahil ay kasama tayo sa trabaho. Kasi kailangan mo sumahod eh. Yung carnal yun, di ba? Kailangan mo magdi sa trabaho dahil may pinapakain ka. Pero when it comes to spiritual, kapatid, pag-isipan nyo mabuti yan. Kung feeling nyo naman talaga na mali na yung samahan na yan, magkaroon kayo ng courage. Magkaroon kayo ng tapang sa sarili nyo na pagpakatotoo kayo sa kaluluwa nyo. Para sa kaluluwa nyo mga kapatid. Kasi sabi ko nga, hindi ang nanay tatay mo, asawa mo, ang mahal mo sa buhay mo, ang magliligtas ng kaluluwa mo. Ang magliligtas ng kaluluwa mo, ang Panginoon sa Kristo. Yung pananampalataya.